mga statement ng mga nag-witness dito sa investigasyon sa flood control, it's nothing but just hearsay. So I think Congressman Barsaga now realizes that there is no weight to those statements issued against personalities in the House of Representatives. Sir, may personal knowledge daw siya na may involvement daw tong si Speaker Romualdez sa mga anomalya sa flood control projects? Wala siyang minention, although sinabi lang nga niya na magkaroon ng investigasyon. That is what the House is doing now, no? Nag-iimbestiga tayo at tinitingnan natin kung ano yung mga problema dito sa flood control. At soon, no, when the committee wraps up its investigation, then we will provide a copy of the report sa lahat po ng ating mga kaibigan sa Philippines. Sir, sorry. Sa pa-elaborate lang, sir, the wisdom behind designating you as someone who can speak for the speaker. Dahil reaction ba to, sir? Kasi parang laging binabanggit si speaker, parang he is always subject to these allegations. May kinalaman ba yun? That's why the need for you to step in? Or not necessarily? Not necessarily. Walang kinalaman ito dito sa mainit na usapin ngayon tungkol sa flood control, no? O sa anumang usapin na mainit. It's just that the speaker wanted to accommodate all queries coming from our media friends, no? In this case, kasi nga medyo mahigpit o hectic yung schedule ng ating speaker, kaya he asked me, no, to be his spokesman on certain issues, and which I am willingly accepting. At ako naman hanggang sa makakaya natin, yun ang ating gagawing tulong. Hindi lamang ito kay Speaker, kundi tulong ito para sa ating institusyon dito sa House of Representatives, na kung saan dito ako nanggaling. How about sa usapin, sir, ng change of leadership daw po dito sa Kamara? Okay, yung change of leadership, isa ring mainit na issue yan, pero nakita naman natin na ito will die a natural death, ika nga. No? And this has not actually crossed the border of getting the interest of the majority of the members. In fact, nagpakita ng suporta ang mayorya, no? More than the majority. If the majority is 50%, I think it's even more than that number that the members signified their support, no, for the speaker or the leadership of Speaker Martin Romualdez. Hanggang ngayon nananatili ang mayorya ng membro ng Kamara na sumusuporta sa programa at sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Wala rin planong mag-resign? Walang planong mag-resign, walang planong pagtatanggal, at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang katulad. Hindi naman po alarming na nadadagdagan yung mga kongresistang nagsasalita against the House Speaker? Well, kung yung napapansin nyo, yung mga nagsasalita, ito naman talaga ang kanilang role na bilang miyembro sa minority, no? At nasa oposisyon. Wala naman akong nakikita at naririnig na a member of the majority has spoken against the speaker or question the leadership of this Speaker Martin Romualdez. So nakita natin na part of the dynamics of a democracy, magkaroon ng ganyang klaseng palitan ng ng opinyon, palitan ng kuro-kuro, at palitan ng haka-haka. No? Maraming ganyan. Ito ay pagpapatunay na buhay ang ating demokrasya sa ating bansa. So, ilan pa rin bilang ng sumusuporta kay Speaker? I don't have the exact numbers now, no? But so far, ganito na lang. Ang tingnan lang natin kung ilan yung maingay na nagsasabing may palitan ng liderato. Siguro wala pang 10 yun. So, you do the numbers, do the math. Yung mga lawmakers nga, sabi nyo, supportive naman of the speaker. Ano yung nakikita ng mga lawmakers na maaaring hindi nakikita ng mga ordinaryong tao kung bakit tuloy pa rin yung suporta? No, I think the question is, ano ba yung nakikita ng mayorya ng miyembro ng Kongreso na kung saan ay nagsusuporta sa liderato ni Speaker Martin? No? Hindi natin dapat intindihin yung nakikita ng iba na walang ibang ginawa kundi magbatikos. No? But again, we welcome that. No? Kasi kasama nga yan sa demokrasya natin. Talagang parang mapatunayan na merong buhay na demokrasya sa atin. We accept criticisms. We as politicians, we are vulnerable to issues, negative or positive.
And especially now, in the advent of social media, maraming kumakalat na fake news. Marami sa ating mga kasamahan dito ay biktima nito. Ako, isa na nga ako doon. Kaya naninindigan ako na dapat talaga tingnan natin. Districts has given their full trust and confidence to their representatives. And the representatives has given their support to the speaker. So, isang matibay yun na rason para manatili ang ating speaker sa liderato. May ugong sir kasi na bababa daw siya. Magre-resign daw siya. Yun ang hindi ko naman, honestly, wala akong narinig na merong gano'n. No? Kung meron man, it makes no sense sa akin. No? It doesn't really make sense. Kasi bakit? No? Habang 90% ng kasamahan mo ay naniniwala at sumusuporta sa iyo, then you will resign. Bakit? Di ba? Sir, how does the speaker lang feel about? Kasi parang yung mga critics ng administration, siya yung ginagawang face. Parang siya yung main target nila. Parang the rest na nasa number 2, number 3, parang siya lagi yung inuuna. Does he feel upset about it? Is it upsetting at the least, or does he need does he feel the need to strike back or something? No, in fairness to the speaker, he has not had any thought about getting back at those people who are criticizing him. Sabi nga niya, this is democracy, kasama yan. And us, as politicians, including me, especially me, bilang isang speaker, talagang vulnerable sa ganyang mga targets, especially those who actually doesn't like my style of leadership. May ganun talaga. Yung iba nga dyan, nagkikreate lang ng issue, nagbabatikos lang para lang may masabi. No? Kaya nga, we always say that, once you say something, it has to be substantiated by proof of evidence. Huwag kayong kasi otherwise hindi na tayo iba sa showbiz. No, I have nothing against our friends in the showbiz kasi alam mo sa showbiz merong ganyang kwento di ba? Minsan gumagawa lang ng konting intriga yung mga talent managers para lang magkaroon ng project yung kanilang mga But we do not criticize that because yun ang kasama sa industry. In our case, we cannot do things like that because kailangan truthful tayo sa tao. Kailangan tama ang sinasabi natin. Dapat may basihan ang sinasabi natin. So, sir, as the spokesperson of the House Speaker, will you be the one to strike back for the House Speaker? Kasi tahimik siya, di ba? Hindi siya sumasagot. Will you be the one? Well, in fairness, he's professional about all these criticisms. Kasama nga daw yan, sabi nga niya. Kasi we're all vulnerable to that. Ako, I've never actually, thought of getting back at anyone, especially those who criticize me. In fact, gusto ko nga makilala kung sino yung mga nagkikriticize sa akin o yung bumabati ko sa akin. Kasi karamihan ng bumabati ko sa akin ayaw magpakilala And they're using pseudonyms, diba? Or medyo fake names. No? Kaya nga, ako, paniwala ko talaga, malalampasan natin itong mga isyong ito. And we will get down to the bottom of this. The Speaker has given his instructions to the House leadership na tingnan natin ito at imbestigahan mabuti ito. Gumawa tayo ng hakbang para ma-reforma natin yung mga nakita nating may mga pagkakamali. Sir, what will be your style as the spokesperson of the Speaker? Will you answer all the issues o pipili ka lamang ng mga dapat sagutin in behalf of the House Speaker? If the Speaker is not available on any issue you'd like to ask him or to seek clarification on, ako ang kontakin niyo. Pwede niyo ako makausap anytime. Okay. Thank you. Sir, huwag lang yung naglalaba ako. Just to clarify. Sir, doon nalagay namin sa card yun, spokesperson ba? Ayun. Actually, Hindi ko pa alam Hindi ko pa alam kung ano Sir, ano magiging difference ng role mo sa ng role ni Atty. Princess? Okay, si Atty. Princess kasi is the designated spokesperson of the House of Representatives. No? She will speak about what's going on in the House, ano yung mga panukala. I will also do the same, pero ito naman ay kay Speaker. No? Bawa, kasi a lot of the proposed legislation ng ating Speaker
napakaganda, no? Napakaganda para sa ating mga kababayan, napakaganda para sa ating bansa. Pero hindi po napapag-usapan. So I guess, isa sa mga dapat nating bigyang diin, hindi lamang yung proposal ng ating speaker na maganda para sa ating lahat, o maganda para sa ating bansa, kundi kasama na rin dito yung mga proposal ng mga kasamahan natin dito sa Kongreso. Kasi ang laging kagaya ngayon, ang usapin ay tungkol sa budget. Pinag-uusapan ng budget. Kailangan maintindihan ito ng ating mga ordinaryong mamamayan. Pag sumakay ka ng tricycle, sumakay ka ng jeep at magtanong sa iyo tungkol sa budget, dapat maintindihan natin yun. Diba? Paano ba yung proseso ng paggawa ng budget ng bansa? Saan ba napupunta to? Sino ba nag-monitor? Paano ba ito ini-implement? Paano ba ito pinatutupad? So I think ito lahat, we will try our best, no, na maikwento ito sa ating mga kababayan para po maintindihan nila. And I hope maging successful tayo dyan at para makita nila na ang kanilang mga kongresista ay hindi lamang natutulog, kundi nagtatrabaho para sa kanila. Thank you po. Thank you, Chair. Okay. Sir, so anong tatawag namin sa inyo? Hindi pa ba pwedeng spokes? Anong tawag namin sa Tagapagsalita ni Speaker. Kinatawa ni Speaker Romualdez. Sir, naka-live tayo Naka-live tayo sa News 5. Ano tawag sa'yo? Ano ba tawag? Ano po ang official yung... Actually, ano ba, spokes ba? Pwede na spokesman na tagapagsalita ni Speaker Martin Romualdez. Narinig na ano ko, Inaprobahan ni Ryan baka parang Harry Roque dating. Ang layo naman, sir. Magandang Sinanalamin ka naman. Isip ko lang. Okay. Naka-live pala tayo. Magandang gabi po mga kapatid. Andito pa rin nga tayo sa kamera at makikita nga po ninyo katatapos lamang magsalita ni dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers at naging chairman po ng House Quad Committee. Andito nga po siya bilang tagapagsalita muna ni Speaker Martin Romualdez. At kanina nga pinabulaanan niya yung ibang ugong-ugong na magre-resign daw itong si Speaker Romualdez. Sinabi po ni dating Chair Ace Barbers, wala raw mangyayari na pagbaba sa posisyon itong si Speaker Martin Romualdez, hindi raw po siya magre-resign at wala rin daw pong mangyayari na leadership change dito sa Kamara. Pinasinungalingan din niya yung ilan nga mga nagsasabi tulad nga nung ni-raise kanina ni Cavite Representative Kiko Barzaga, nag-resign siya kanina nga sa National Unity Party at sinabi niya na dapat isama sa investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects itong si Speaker Martin Romualdez. Sabi naman ni Chair Ace Barbers, ni dating Congressman Ace Barbers na tumatayo nga muna ngayong tagapagsalita ni Speaker Romualdez na wala raw po itong katotohanan, wala raw kinalaman o involvement si Speaker Romualdez sa anumang anomalya nga sa flood control projects. Ang maganda raw magpresenta na lang ng ebidensya. Ito nga si Kong Kiko Barzaga. So yan po muna ang latest dito sa Kamara. Maraming salamat po sa pagtutok. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.